Purihin ang ating Panginoon. Once again, Happy Lord's Day po para sa bawat isa po sa atin. Tayo po yung nagkasama-sama para po sa araw po nito. Of course, no? We're now on the third week for this month of October po na ito, at maganda po ang ating serye po na nasimulan, na tinalakay po natin. Nagumpisa pa po tayo rito sa ating pong last month po na face-to-face po, no? Kaya ngayon po, nabuo po ang serye po na ito, sapagkat kagaya ng nasabi ko, ito pong buwan po na ito ng Oktubre, madalas po, at hindi lamang po itong Oktubre sa ating pong bansa na itong mga panahon po na to, madalas po tayo nabibisita ng tinatawag po na bagyo. At titignan po natin ano po ang dapat nating matutunan at mapag-aralan patungkol po sa mga usapin sa bagyo po na siyang madalas bumibisita, dumadalaw po sa atin. Ngayon yung dalaw na parang hindi natin ginugusto na puntahan po tayo. Okay, no, bago po tayo lumalim para po sa umaga pong ito, tayo po muna ay manalangin at muling humingi ng patnubay at gabay para sa ating Panginoon. Samahan po ninyo ako para po sa oras po na ito. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa araw na po na ito, sa binigay mo upang kami makapagbigay ng aming pagpupuri, ng aming pong pagsamba, Panginoon, upang ito'y makasama po namin. At ang presensya mo, Panginoon, ay muling maramdaman namin at magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa inyo po mga anak. Sa aming mga inalay na mga pagpupuri at pagsamba, maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan ng lahat ng ito, at aming pong hinihiling minsan pa sa oras po na ito na kami po ipatawarin sa lahat ng aming pong mga kasalanan, linisin kami sa lahat ng uri ng aming karumihan, at aming hinihiling ang banal mong dugo, Panginoong Yesus, ang siyang muling maglinis, Panginoon, at magpatawad sa aming pong mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, at hinihiling po namin para sa araw po na ito, anumang aming pag-aaralan patungkol po sa ikatlong bahagi po na ito, patungkol po sa mga bagyo na kinakaharap namin sa aming po mga buhay. Kayo po ang siyang magturo po sa amin kung ano po mga nararapat po namin gawin upang sa ganun maging matagumpay kami. Kami, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan at ang pag-asa higit lalo ay wag mawala sa amin po mga buhay habang kami kumakaharap sa mga bagyo na amin pong pinagdadaanan. Maraming salamat. Kausapin mo ang bawat anak po niyo. Ang Espiritu po ninyo ang siyang maghatid ng iyong salita sa puso ng bawat isa. Salamat po. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise the name of Jesus. Tayo po bumasa po sa salita ng Panginoon, taken in the book of Acts chapter 27, beginning from verse 13. Acts chapter 27, verse 13 up to verse 20 in New Living Translations. When a light wind began blowing from the south, the sailors thought they could make it. So they pulled up anchor and sailed close to the shore of Crete. But the weather changed abruptly, and a wind of typhoon strength called northeaster burst across the island and blew us out to sea. The sailors couldn't turn the ship into the wind, so they gave up and let it run before the gale. We sailed along the sheltered side of a small island named Cauda, where the great difficulty we hoisted aboard a lifeboat being towed behind us. Praise God, no? Then verse 17, then the sailors bound ropes around the hull of the ship to strengthen it. They were afraid of being driven across to the sandbar of Syrtis off the African coast. So they lowered the sea anchor to slow the ship and were driven before the wind. The next day, as the gale force wind continued to batter the ship, the crew began throwing the cargo overboard. The following day, even took some of the ship's gear and threw it overboard. The terrible storm raged for many days, blotting out the sun and the stars until all hope was gone. Praise the name of Jesus. Glory to our Lord Jesus Christ. So as I have mentioned po, no, sa ating pong lahat na naririto,
tayo po ay magpapatuloy po dito po sa ating pinag-aaralan po na ito. And once again, greetings in the name of our one and only true God, Jesus Christ, the God who manifested in the flesh that He may die, be buried, and be resurrected after 3 days in order to redeem mankind from their sins. And welcome to Jesus Christ, One God, One Gospel Church online service. So we have this series na tinatalakay po natin, no, which has the title, The Storms and the Shipwrecks in Life. In our first subject, tinalakay po natin, no, of course, no, ito pong the violent storm that follows Jonah, and our subject po nung nakaraan ay wala pong iba kundi pinamagatan po natin is sleeping in the eye of the storm. So this is the third installment po na pag-aaral po natin, no, at wala pong iba, ang pagtalakay nga po natin ngayon ay pinamagatan Storms and Shipwrecks, Life's Inevitable Journey. Which is, ito po hindi po natin tunay na maiiwasan sa ating po mga buhay. Kahit pa gusto natin, of course, wala po ni isa man sa atin po ang magnanasa po na sumalpok, humarap sa tinatawag po na bagyo ng ating pong buhay. Whether it be a literal storm, wala pong may gusto po niyan. E de how much more yung tinatawag po na bagyo sa ating mga buhay, ayaw po natin na maranasan yan hanggat maaari. But of course, no, hindi po natin maiiwasan yan hanggat naririto tayo at nabubuhay sa mundong ibabaw po na ito. So kung hindi po natin maiiwasan, ano ang mga dapat po natin gawin? At yan ang dahilan, kaya po ang series po na ito ay nabuo para mabigyan po tayo, ma-equip po tayo, maihanda po tayo at the same time. At higit lalo sa lahat, hindi lang basta maihanda, maging matagumpay po tayo through the grace of our Lord Jesus Christ. Okay, so ngayon, no, let's go back dito po sa ating pagtalakay po sa nakaraan, no, na ating pong mga pinaksa, no, which is tinalakay po natin, no, ito pong the violent storms that follows Jonah, no. Ito po yan, no. First, no, dapat na matandaan po natin, ito po yan, we are not to blame for every storm. Yan po yan. Every action has an effect on others. Third, when you're in the midst of a storm, don't make any major or important decisions, no? And then, there is no such thing as an eternal storm. And the next final na lesson na natutunan po natin sa buhay po ni Jonah, with the story of Jonah in the storm, obedience is the cure for disobedience. And last week po, no, looking back sa tinalakay po naman natin nung nakaraan, tinalakay po natin is sleeping in the eye of the storm. Atin pong napag-alaman, no? The story that we have learned from that experience of our Lord and the disciples of our Lord Jesus Christ, in terms of storm po na yan, as we face this storm, obedience can sometimes lead us into trouble or storms. And in the midst of the storm, or in the midst of a storm, Jesus is always by our side. Yan, kasama po natin, di tayo iwanan ng Panginoon. Another thing we learned from last week po, the storm educates us about ourselves. And not only the storm educates us about ourselves, it also educates us about Jesus. Ayun, ang maganda po. Natututo tayo at nagkakaroon tayo ng kaalaman patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. And lastly po, no, when you know who's in charge, it's easy and convenient to nap or relax. So again, no, if any of you who are watching this message po na ito for today, and if it happens, you miss those messages po na yan, nabanggit po natin, yung kay Jonah at pati po yung sa mga alagad po na yan, all videos are available here in our official YouTube channel po na ito. And today, the story from the New Testament na tinalakay ko rin ng last month po sa ating pong face-to-face service po, no? In the book of Acts chapter 27, ito ang siyang ating tatalakayin at tignan po natin what are the key takeaways from this storm story in Acts chapter 27. So let's get started. Ano yung mga dapat nating matutunan po, no? I will not give the full background story po nito pong Acts chapter 27 po na to, sapagkat dito po ay nakaharap na naman si Pablo po sa paglalayag po sa karagatan po na ito. Siya po ay dadalhin po sa Italia
at pagkatapos po ay meron po silang nakasagupa na bagyo habang sila ay patungo sa kanila pong destinasyon. So what are the important things that we may learn from this story na nangyari po in this Acts chapter 27 storm po na ito? First, or number one, a storm is sometimes just a storm. Let me repeat that once again. A storm is sometimes just a storm. Ano ang ibig po sabihin yan? And sometimes may mga nangyayari po, yung mga bagyo sa buhay po na dumarating po sa atin, whether it be literal or in a figurative sense, bagyo lang siya. Ganun lang po kasimple. Basta isa lang siyang bagyo na dumaan. Ganun po, no? Ano ang ibig po sabihin po niya, no? You know, sometimes it is difficult to understand and the cause of our storm. Sometimes it is difficult to understand the cause of our storms. Okay. Ano ibig po sabihin? May nangyayari po yan, di po ba? May mga bagyo po tayo sa buhay. O literal na bagyo. Minsan di natin naintindihan at maunawaan bakit nangyari yung mga bagyo po na yun. Bakit biglang dumaan pa. Minsan hindi nga tayo dadaanan ng bagyo. Magugulat ka, dinaanan ka ng bagyo. Literal man yan na bagyo. Dito nangyayari po. Akala natin walang bagyo pero magugulat tayo. Walang ano-ano. Bagyo pala yung paparating po na ito, no? Ganun din kahit sa ating pong buhay. Minsan akala natin walang bagyong idudulot po yung kakaharapin po natin na yun. Pero magugulat po tayo. Naging bagyo po siya, no? Now, you can probably remember, no, last week, no, or 2 weeks ago, ito pong storms na nangyari po kay Jonah po na ito, yung bagyo na kinaharap po ng mga tripulante, ng mga tinatawag po ng mga crew members po ng barko po na yon. Wala pong ibang dahilan. Of course, alam natin from the Bible story, kaya nagkaroon ng bagyo. Ang nagpadala ng bagyo ay wala pong iba kung hindi ang Diyos. At ang pinadalan po ng bagyo ay walang iba kung hindi si Jonah. But the sad part, yung kasama po ni Jonah na naroroon po nadamay po ng mga oras po na yun. Yun ang siya nakakalungkot. Nadamay po sila No. Now, tignan po niyo bakit po sila nadamay. Kasi ang sabi ng Lord kay Jonah, you go to Nineveh and preach, no, repentance to the city of Nineveh. Imbis na pumunta po si Jonah sa east, he chose to go to the west, no? So he ended up, we all know from the Bible story that he ended up in the middle of the storm at nangyari po yun as a result of Jonah's disobedience. And we also discovered na one thing na dapat po pagdating sa bagyo po yun, some storms are the result of our disobedience. Again, some storms are the result of our disobedience. Okay, nangyayari po yan, no? Dahil sa pagsuway, nagkakaroon ng bagyo sa ating po mga buhay. Yan ang nangyayari. Kaya kami bagyo, kapatid kaibigan, kinakarap. Binobomba ka, binabayo ka ng bagyo sa mga oras na ito sa buhay mo. It is because kadalasan tayo po at yan ay bunga ng mga pagsuway po natin. Makinig po tayo, hindi nalalaman at nakakalimutan ng marami. Marami po sa mga bagyo na dumarating sa ating po mga buhay. Yan po'y bunga po ng pagsuway. Kadalasan po, bunga ng pagsuway sa pagkakatawag ng Panginoon. Talking about that, yung calling na sinasabi, kapag ikaw ay tinawag ng Lord for a specific task, tandaan po ninyo kapatid kaibigan, ikaw ang pinili ng Lord. Hindi niya pinili yung iba. Kaya hindi ka po pwedeng tumanggi sa ating Panginoon. And the moment na tumanggi ka, just like Jonah na tumanggi, kung tutuusin, pwede naman tumawag po ng ibang magre-replace ang Panginoon o sabihin natin, substitute. Pero hindi ganun ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ang pinili, kapatid kaibigan. Kaya yung mga umaatras, tumatakas po sa pagkakatawag po sa kanila sa ministry. Mag-ingat ka, kapatid kaibigan. Hindi mo alam, kaya kami bagyo na kinakaharap at nakakalimutan mo yung istorya na yan ni Jonah, kaya siya binagyo at hindi sa ano pa man bagay, mamaya, mababanggit ko po yan, yung term na blow by blow. Minsan magugulat ka, natanong mo na tuloy, nagtatanong ka na, Panginoon, bakit naman ganito nangyayari sa buhay ko? Hindi pa tapos itong bagyo na to, meron na naman napaparating. Ayan. Bakit nagkakaganon? Baka ikay tinatawag ng Panginoon, imbis na ikaw ay tumugon, tumakas ka pa, kapatid kaibigan. Yun ang siya mabigat, no? Tumakas ka pa Kaya wag mong takasan ng pagkakatawag ng Panginoon. Kung saan ka tinawag, manatili ka sa pagkakatawag ng ating Diyos na buhay sa iyo. Okay, no? So, yan yung kay Jonah, no? But as we discovered last week in the story naman ng disciples, no?
ng ating Panginoon, sila naman ay sumunod sa ating Panginoon. At yung pagsunod po nila na yun, siya naman nagbunga. Isipin po, sumunod naman sila. Pero matapos na sila sumunod, magugulat ka sa pagsunod nila, may bagyo na kinaharap. Okay. Minsan ganyan, hindi mo alam. Dito ka, may bagyo. Ganito gawin mo, may bagyo pa rin. Excuse me, so ano dapat natin gawin pagdating sa ganung bagay po na yun? May bagyo o wala, kahit alin, gawin na natin kung ano po yung kalooban po ng ating Panginoon. Okay, so sometimes, I want you to understand and realize this, that we are the cause of our storms. Ayan. So, kaya, minsan nagtataka pa po tayo, naghahanap pa tayo ng tinatawag po na sisisihin. Kung ikaw naman ang gumawa ng tinatawag na yan na bagyo at ikaw naman ang dahilan, kapatid kaibigan, huwag ka na magtuturo na kung sino-sino. Kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito. Huwag po natin gagawin yan. Isipin po natin, may pagkakataon sa buhay po natin, no? Tayo ang nagiging dahilan. Kaya po tayo may bagyo sa ating po mga buhay. Now, in the case of Paul, no, makikita po natin, dito sa istorya po ng Acts chapter 27, no, this is a very interesting story na maintindihan natin kasi may kapupulutan po tayo, kapatid kaibigan. Tignan po ninyo, sa istorya po ng Acts chapter 27 na siyang ating pong binasa, wala po tayong makikita, wala tayong mababasa na siya po ay inutusan ng Panginoon na pumunta po sa lugar po na yun. Hindi po siya inutusan, no? At hindi rin siya pinigilan po na siya po'y maglakbay. So, walang pagpigil at wala rin naman pag-utos. At si Pablo po ay nagdesisyon, no? At resulta ng kanyang desisyon po na yun, nasadlak pa rin siya, napunta pa rin siya, at nakaharap pa rin niya yung tinatawag po na bagyo sa buhay po na yan. Bakit ko po sinabi? Again, we are sometimes the cause of our storms. Kadalasan po nangyayari po yung bagay na, and believe it or not, sa ating pong lahat na naririto, no, meron namang pangyayari, no? Like for example na dahil nga ikaw ang may dahilan kaya ka may bagyo sa buhay po niyo. Halimbawa po, tignan po niyo, lahat po ng mga nagka-cancer po sa baga, lalo na kung ang cause po ng baga ay ng cancer sa baga or lung cancer na sinasabi po, ay wala pong iba kundi yung paninigarilyo. Sino ba humitit nung sigarilyo? At pagkatapos nung ikaw ay nagka-cancer, isisisi mo ngayon sa iba. Hindi po ganun po yung kapatid kaibigan. Kung kayo may nagkaroon ng problema sa pamilya, sa asawa, sa anak, no? Kahit ano mangyari po, no? Kadalasan po, tignan po natin, kung tayo po ang may pagkukulang, wala pong ibang dapat sisihin. Like for example, simpleng-simple, you do something illegal at pag nakulong ka, walang dapat sisihin po rin yung mga nakukulong, no? Alam po natin, kapag ikay gumawa ng anumang bagay na illegal, pumasok ka sa drugs, no? Ayan, nagnegosyo ka, at sa dami-dami ng negosyo, biro mo, pinasok mo pang negosyo, drugs, so, siyempre, kapag ikaw ay nagnegosyo ng droga, definitely, walang ibang dapat sisihin pag ikay nahulit na nakulong ka, droga yung pinasok mo na yan So, yung nang rape ka o whatever na gawin mo, nang halay ka, pumatay ka, kaya ka makukulong, ganun po yan talaga because you do something illegal, and if you do something illegal, definitely you will go to jail. Ganun lang po kasimple po yung bagay po na yun. Hindi po tayo dapat magtuturo pagdating po dyan. And believe it or not, ito rin naman, makinig po tayo, sasabihin ng iba pa. To be fair din naman, no? You know, sometimes, no, we know people who were innocent but wrongfully accused of crimes. Yun, nangyayari rin naman yan. Isipin po ninyo, minsan meron naman na talaga mga tao, inosente, walang ginawa, pero naakusahan sila. Nagkaroon po sila nung tinatawag po na parang sinasabi nga na parang siya po yung parang magiging sacrificial na lamb, parang gano'n, no? Siya po yung nalagay sa isang sitwasyon na pangit dahil po naakusahan po siya ng krimen na hindi naman po ginagawa. Totoo po yan. Naniniwala po tayo dyan. Meron po na mga ganyan po na inosente pero sila po ay nagdurusa na sa pagkakasala na hindi naman po sila ang gumawa. You know, in this life, no, narito po tayo sa tinatawag na paglalakbay. And sometimes, no, accept it or not, may mga pagkakataon sa buhay po na it seems, ang sinasabi ko po, it seems that life is unfair.
Totoo po yun, no? And sorry to say that, yan po may katotohanan, pero yun talaga, wala tayong magagawa. Sometimes, storms is just a storm. Pangalawa, storms do not always strike on solo mode. That's the second thing we really have to learn and understand about storms. Storms do not always strike on solo mode. Yun. Ano ibig po sabihin po nito? Ay, nako kapatid kaibigan, pag minsan may dumating na bagyo, hindi ba kayo nagtataka? May mga pagkakataon, may bagyo, hindi po siya isa eh. May tangay pa po siya. May kasama pa po. Hindi po isa lang siya na pumunta o bumiyahe. Isipin po niyo, nagsama pa ng kasama. Hindi po solo mode eh, no? Bakit po? Because sometimes, no, storms can at times become a blow by blow assault. Yun ang siyang mabigat po dyan. Talagang yan, yung sinasabi ko nga, blow by blow, assault po na yan, na napabanggit ko po. Tignan po natin, ito pong naranasan nila Apostol Pablo in Acts chapter 27. Acts 27 verse 4. We will begin reading verse 4, verse 7 and 8, verse 14 and verse 15. Putting out to sea from there, we encountered strong headwinds that made it difficult to keep the ship on course. So we sailed north of Cyprus between the island between the island and the mainland. Verse 7, we had several days of slow sailing, and after great difficulty, we finally neared Cnidus. But the wind was against us, so we sailed across to Crete and along the sheltered coast of the island, past the Cape of the Salmon. And we struggled along the coast, and with great difficulty, we finally arrived at Fair Havens, near the town of Lasea. But the weather changed abruptly, and the wind of typhoon strength, called the northeaster, burst across the island and blew us out to sea. Verse 15, the sailors couldn't turn the ship into the wind, so they gave up and let it run before the gale. So, sigurado dito po sa karanasan ni Apostol Pablo po na ito, maaring iniisip po natin na katapusan na po nila no mga panahon po na yun, no? Bakit mo? Isipin po niyo, wala silang masulingan hanggang sa sila mismo ay nag-yield na po doon sa storm na kinakaharap po nila. Sometimes nangyayari rin yan sa buhay po natin na pagka tayo nasuong sa bagyo na tinatawag, yung parang hindi mo alam kung ano gagawin mo. Totoo po yun. Litong-lito ka as if na gusto mong gumalaw pero hindi ka makagalaw ng kahit na ano dahil wala ka talagang magawa no mga oras po na yun. No? Likewise, sa nangyari po dito kay Apostol Pablo, ganyan-ganyan ang kanilang kinaharap, no? And as we have discussed, no, a few weeks ago, if you remember, even in the storms of Jonah, every storm has to end, no? But sometimes there is another storm, no? Biro nyo, tapos na yung isa, magugulat ka, may susunod pa napaparating po na tinatawag po na bagyo. Akala mo tapos na, pagkatapos, eto, meron pa siya napaparating. At yung iba naman, makikita mo, talagang hindi solo mode, maraming bagyo na dumarating po sa buhay po natin. Yan ang siya nakakalungkot, no? Isipin po ninyo, hindi mo pa nakakaharap, marami ka ng bagyo na iniisip na paparating at nakikita at maaring, yun nga, nakakapag-overthink din tayo minsan, no? Na napakarami, minsan kahit naman hindi totoong marami, tayo na lang ang nagdadagdag ng bagyo po na yun. Now, if you remember Job in the Old Testament, no, ito yung nangyari kay Job, blow by blow. Tingnan po natin in Job chapter 1 verse 8 to 12. Let's read the story of Job, no? Chapter 1 verse 8 up to verse 12. Then the Lord asked Satan, "Have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil." Satan replied to the Lord, "Yes, but Job has a good reason to fear God. You have always put a wall of protection around him and his home and his property. You had made him prosper in everything he does. Look how rich he is." Verse 11. "But reach out and take away everything he has, and he will surely curse you to your face." "All right," verse 12, "you may test him." The Lord said to Satan, "Do whatever you want with everything he possesses, but don't harm him physically." So Satan left the Lord's presence. No? So we all know from this story, ito po yung blow by blow.
na blow by blow assault, no, nung storm po na ito sa buhay po ni Job po na ito. Yung kanya pong mga livestock ninakaw po, yung kanyang bahay nawasak, yung kanyang anak namatay, no, lahat po ito na murdered in just one day po, no, dahil ito po nabagsakan, no, ito, dahil meron pong nag-extract, nakidlat po sa kanila, naging dahilan para talaga mamatay yung kanya pong sampung anak po ito, hindi po isang namatay na anak ni Job, 10 po. Ano ang emosyon ng isang magulang na mamatayan ka ng isang anak? E di lalo pa, mamatay ang 10 mong anak sabay-sabay ng isang araw. Mabigat po ito, kapatid kaibigan. Talagang blow by blow assault ang dinanas po rito ni Job, no? Ni Job. One after the other, no? Blow by blow ang pagkakabanat po, ang pagkaka-assault po sa kanya. But I want you to remember this, no? Don't forget this timeless truth. Every storm has an end. Praise God. Every storm has an end. Totoo po yan. Lahat ng bagyo, makinig kayo mga dumaranas ng bagyo sa buhay sa mga oras po na ito. Lahat ng bagyo na kinakaharap mo, yan po ay may katapusan. Maaring ikaw hirap na, maaring ikaw ay nasasaktan na, maaring ikaw ay nawawalan na ng pag-asa, maaring ikaw ay sugat na, maaring ikaw ay hinang-hina na, maaring ikaw sumusuko ka na, kapatid kaibigan. Ngunit gusto kong linawin po sa inyo, bawat bagyo na darating sa buhay po natin ay may katapusan. Kagaya ng kinakaharap pong bagyo ngayon sa mga oras na ito, kapatid kaibigan, matatapos rin ang bagyo. Wala pong bagyo na dumating po ng 365 days. Tandaan nyo, even in our country, no, as we have studied last week, no, in a few weeks na pag-aaral po natin, pagdating po sa tinatawag po na bagyo, yung bagyo, the longest ever recorded, no, na typhoon dito po sa bansang Pilipinas po ay wala pong iba, ay 22 days po na natili po sa atin. 22 days, although mahaba na po yun. Normally, pag dinaanan lang tayo ng bagyo, mga 3 days lang yan, 4 days, 5 days, mahaba na. But remember, nung 1972, if I'm not mistaken, July 5, 1972, ang bagyo po na humagupit po sa atin ay nagtagal ng 22 days. But still, tandaan po ninyo, nagtapos pa rin po yung bagyo po na yan. May katapusan ang bagyo sa ating pong mga buhay, no? Like for example, let me just illustrate this, no? It happened, no? Kahit minsan iniisip natin, buti pa yung mga mayayaman, wala silang problema. Akala lang po natin yun. Pag minsan, mga mayayaman, sila pa yung mas marami pong mga problema. I remember, na sa royal family nangyari po yan sa England po, no, the late Queen Elizabeth po, na when she delivered her speech on the 40th anniversary of her coronation, it happened, if I'm not mistaken, November 24, no, November 24, 1992. Isipin nyo, napakatagal na po na yan. At nung nagsalita po siya, ito po ang mga namutawi sa bibig po nito pong si late Queen Elizabeth po na ito during that time. Ang sabi niya po, to be specific, 1992 is not a year on which I look back with undiluted pleasure. Sabi niya po. Yan ang opening speech po niya, no? In other words, no, mabigat po yung kanyang kinakaharap ng family po niya. At sabi nga pong ganon, it has turned out to be an annus horribilis. Annus horribilis, no? Which the word annus horribilis it comes from the Latin word which means a horrible year. Isipin po niyo. So, for those who don't speak Latin, the annus horribilis, which means a horrible year. For Queen Elizabeth, for the late Queen Elizabeth, yung taon po na yun ng 1992 ay horrible year para po sa kanila pong royal family po na yun. Because that year alone, 1992, biro niya, ilan po sa mga anak niya po ang nag-divorce po at kadalasan, matindi pong skandal ang kinaharap po ng royal family during that time. At katulad ng sinabi ko, lahat ng bagyo ay meron pong katapusan. Si Job, yung bagyo niya natapos po, no? Job storms, no, he faces during that time, even though the storms Job faces is blow by blow assault ang ginawa, but that storms eventually ended, no? For the late Queen Elizabeth, no, it ended on December 31st, no, noong 1992 po na. And the storm that finally blew, no, dito po sa istorya na binasa natin kay Paul po na ito, and the crew of the ship, we all know that it ends then during that time. And I want you, no, to listen to this. All of you who are watching and facing different kinds of storms in your life, listen to this. Your storm will end too soon. Yes, no?
Malapit na po magtapos yung bagyo po na yan, kapatid kaibigan. Kaya huwag kang mawala ng tinatawag na pag-asa. And then the third thing na dapat po natin matutunan at mapag-alaman, no, pagdating sa istorya po nito ni Pablo po, pagdating sa bagyo po na sa usaping bagyo, kapatid kaibigan, pangatlo na dapat nating matutunan. If you have the ability to do something, do it. Praise God. Hallelujah. Ano ibig po siya? Ulitin natin. If you have the ability to do something, do it. Okay, let's read this in Acts chapter 27, verse 18 up to verse 20. Acts chapter 27, verse 18 to 20. The next day, as gale force wind continued to batter the ship, the crew began throwing the cargo overboard. The following day, they even took some of the ship's gear and threw it overboard. The terrible storm raged for many days, blotting out the sun and the stars until at last all hope was gone. Basahin natin po ito sa Tagalog para lalo nating mas maintindihan. Ito po ang sabing ganon ng salita ng Panginoon sa Tagalog in Mabuting Balita Translation po na Tagalog. Patuloy na lumakas ang bagyo. Ayan, biro niyo, lumakas, hindi humina. Patuloy na lumakas ang bagyo, kaya kinabukasan sinimulan nilang itapon sa mga dagat ang mga kargamento. Nang sumunod na araw, tinapon nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming di nakita ang araw at mga bituin. Biro ninyo, ang bigat po nito, walang nakita ang araw at bituin. Puro kadiliman po ito, kapatid kaibigan. At hindi rin humupa ang napakalakas na bagyo. Grabe ang dinanas nila. Wala nang tigil po ito at pagkatapos malakas pa. Kaya't nawala na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Grabe. Kahit po sila Apostol Pablo, dumating sa isip nila eh. No? We may say na nag-overthink sila, but look at the reality that they've been facing during that time. Eh hindi po ganun kadali po yung kaya kahit siya, Apostol Pablo, pumasok sa isip niya na hindi na sila makakaligtas. And remember, meron na po na anghel na nagsabi po sa kanya na talagang wag po sila mag-alala sapagkat ililigtas sila ng ating Panginoon. But still, si Pablo po ay nakapag-isip pa rin na hindi na sila makakaligtas pa dun sa bagyo po na yun. So, what can we learn from this, no? Listen to this. When the storms we face are too powerful, we must do more than ordinary things. Wow! When the storms we face are too powerful, pag sobrang lakas na, pag sobrang tindi na, no? Sobra na, tornado na yan, kapatid kaibigan. Ayan, no? Parang ganun ang sinasabi, no? Okay. When the storms we face are too powerful, we must do more than ordinary things. Ganyan po, kapatid kayo, isipin po ninyo, pag matindi na, sabi nga ni, nung kilala po na yun, pag tornado na po yan eh. Grabe, kinakailangan gumawa ka na ng more than ordinary things, no? Alam nyo, napakaganda po nito na istorya na ibabahagi ko po sa inyo. Kasi talagang, from this story, tignan nyo lahat ng ginawa na nila Pablo eh. Nung una, ang ginawa po nila, dahil nga sa yung bagyo, palakas ng palakas, itinapon na nila yung mga kargamento. Lahat ng cargo, no? So, nung naitapon na nila, yung cargo nila, sumunod na araw, hindi pa natapos yung bagyo. Ang ginawa nila, itinapon na nila yung mga kagamitan naman ng barko. Biro nyo yung cargo, yung laman, no, ng mga vessel na naroroon. Tinapon. Tapos, nung naitapon na, hindi pa doon yung laman mismo, maaring whatever na naroroon doon sa barko, sa laman po ng barko po na, hindi po yung cargo na ikinarga, kung hindi mismo yung laman ng barko, itinapon pa rin, pero wala pa rin po, no? At all cost na nagawa po nila na yun, wala pa rin nangyari po, no? You know, sometimes, kagaya ng sinabi ko, no? Gagawin po natin dapat ang higit sa ordinaryo kapag tayo'y nasuong sa bagyo, lalo na matindi po yung kinakaharap po nating bagyo. Now, gusto ko pong ibahagi po. Maaaring iba sa inyo, alam na po yung istorya po na ito. Meron po, this is an old joke, no? But the story goes like this, no? Na kung saan meron pong dumaan, at pagkatapos, ito'y bagyo na nangyari, bumaha, ang inabot na po siya sa bahay. Sabi po nung unang dumaan po sa kanya, sumakay ka na rito, huli ka na, palalim na ng palalim yung baha na yan. Nakita niya, andyan na sa second floor ng bahay niyo. Sagot ng tao, hindi iga,
ililigtas ika ako ng Panginoon. Wow, ganda nung kanyang sinabi. Ang Panginoon ang magliligtas sa kanya. So tumaas na ngayon, umabot na ngayon sa bubong yung tinatawag po na baha, at may nadaan na naman at sinabi sa kanya, Lika, sumakay ka na ika, at para nang maiano ka na, maisalba ka na diyan sa ano na yan, sa dito nga sa baha na yan. Sabi niya, hindi, salamat na lang ikaw, huwag kayong mag-alala, ililigtas ika ng Panginoon. Ang Lord ang siya magliligtas sa atin. So we all know from the story, wala pong nangyari po sa kanya na naligtas siya, at siya po'y namatay dahil po dun sa baha po na yun. Kaya pagharap niya sa Panginoon, kanyang sinabi, Panginoon, bakit naman ika gano'n na nangyari? Pinanghawakan ko, ililigtas mo ko, bakit hindi mo ko niligtas? Yun ang sabi ng lalaki po na ito na namatay. Ngayon, sagot sa kanya ng Panginoon, 2 beses ika ako nagpadala para iligtas ka, ngunit hindi mo inintindi yung kaligtasang ibibigay ko, kaya ikaw ay namatay. Ano ang maitatawag sa iyo ngayon dahil sa ginawa mong desisyon na yan? So, you know, sometimes sa buhay po natin, kinakailangan we really have to do everything, at may pagkakataon nga, we must do more than ordinary things na magagawa po natin. And another thing, no, tingnan nyo, sometimes, and I believe, no, most of the times, no, we need to use our brains, no, to deal with our storms. Yan. You know, sometimes kailangan natin ito pong tinatawag na sentido común, utak, Kailangan gamitan natin ng utak itong bagyo ng mga dumarating sa buhay po natin o kinakaharap po natin na ito. We know that God is an awesome God who performs miracle, but God also gave us brain to use it. Binigyan tayo ng utak ng Panginoon para gamitin. Huwag naman sa lahat ng pagkakataon. Minsan, toothpick na lang ang kailangan po natin. Gusto po natin mag-miracle ang Panginoon na magpalabas ng toothpick sa harap natin. Hindi naman po ganun niya. O halimbawa, masakit ang ipin mo. Siyempre, hindi naman po pwedeng puro si Lord na lang. Ilelehans mo yung panga mo, yung bagang mo. Na laging gan. Kaya po may dentista yan. Diyos po ang nagbigay po ng mga dentista po na yan para i-address po yung ating problema po sa ating po mga ipin. Kung meron kang nararamdamang hindi maganda sa katawan mo, meron tayong doktor, no? Tandaan po nyo, ako nga lagi ko nababanggit yan. It is the doctor who operates, but it is God who heals. Totoo po yun. Ang doktor sila nag-o-opera po Ang doktor sila ang nag-address ng pero ang Diyos pa rin ang nagpapagaling Nag-opera lang sila, pero ang Diyos ang magpapagaling po. So, ganun din po yan sa ating pong lahat. You have to take good care of your car, no? Your home, your health, no? Your marriage, no? Your relationship, your business. Kailangan binigyan po tayong utak ng Panginoon. At hindi sa lahat ng pagkakataon, ulitin ko po lagi natin, gustong-gusto natin ginagambala ang Panginoon sa buhay po natin Huwag po ganyan, kapatid kaibigan. So kaya ang susunod na ating pong natuklasan dito po sa bagyo po na ito nila Apostol Pablo, pang-apat, ito po, the storms after effects can outlast the storms. The storms after effects can outlast the storm. Ano ang ibig po sabihin po yan? Totoo po yan, no? Minsan na nangyayari po, no? Akala po natin, katapusan na talaga yung mga bagyo na dinaanan po natin, pero yung palang resulta, mas magiging maganda. You know, pag tinignan natin ang bagyo, on a literal sense, yung literal po na bagyo, yung bagyo po na yan, ang naiisip natin, ito yung naninira, ganito, ganyan, pero actually, pag pinag-usapan po natin ng siyensya, pambalanse po yan. Actually, kaya po tayo nag-i-exist. That's why this world exists sometimes because of the storms na naririyan. Yan po ang lumilinis po ng hangin na siyang ating pong nilalanghap. Yan po ang lumilinis ng lahat ng mga dapat na po na talagang, yung mga, kumbaga, para ma-recycle na. Minsan talagang pang-recycle na at hindi yan ma-recycle kung hindi gagawin ng Panginoon wala tayong gagawin, hindi mababago yung pathways na yan na pagdaanan po nung bagyo po na yan para to clear our pathways. Yan ang ginagawa nung tinatawag na bagyo sa ating buhay. Now listen to this. When we are confronted with storm, no, it not only changes our perspectives, but it can also change our lives. Wow, grabe, no? Kita niyo? Kapag daw tayo ay nakaharap, no, na may kinaharap na tinatawag na bagyo, hindi lamang daw po nababago nito ang ating pananaw. Sometimes, pati po buhay po natin.
Tingnan po niyo nangyari po dito po kay Pablo po, no? Kay Lucas, ng mga kasama niya, at pati yung mga kasama niya po dun sa biyahe po na yun. Nabago po eh. Hindi lang yung perspective nila sa sarili nila, dun sa bagyo, no? Pati po sa Diyos, nabago pati po buhay po nila. Bakit ko po sinabi? Let's read in Acts chapter 27, verse 42 to 44. Acts chapter 27, Acts 27, verse 42 up to verse 44. The soldiers wanted to kill the prisoner to make sure they didn't swim ashore and escape. But the commanding officer wanted to spare Paul, so he didn't let them carry out their plan. Then he ordered all who could swim to jump overboard first and make for land. The others held on the planks and debris from the broken ship, so everyone escaped safety to shore. And then Acts 28 verse 1 and 2. Acts 28 verse 1 and 2. Once we were safe on shore, we learned that we were on the island of Malta, and the people of the island were very kind to us. It was cold and rainy, so they built a fire on the shore to welcome us. So nakita natin na biglaan po na huminto na ito pong bagyo noong mga oras po na. In the first story na makikita po natin, like for example, sa istorya po ni Jonah, no? Jonah's storm, no? The violent storm that follows Jonah, at pati yung storm dito po sa mga alagad ng ating Panginoon. Both the winds have died down, no? At kumalma po yung tinatawag po na dagat ng mga oras po na yun. So there are some difficulties pa rin na makikita po tayo. Like for example, kay Jonah, although itinapon na po nila ito pong si Jonah, pero kumalma man yung tinatawag po na bagyo nung panahon po na ni Jonah. Pero alam po natin yung consequences po niyon for the rest of their lives, dadalhin po nila. They had no idea how the story will end, no? Basta ang alam lang nila, itinapon lang nila si Jonah. Hindi naman nila nalaman kung nabuhay pa to si Jonah, no? Wala na silang nalaman po ron. So even after the storm, no, natapos na po yun, yung mga kasama po ni Jonah po na yun, ang isip lang nila, naroroon sila at wala na silang nalaman dito po kay Jonah kung ano pong nangyari. Pero doon sa pangalawang bagyo, no, sa mga alagad na dinanas po nila, no, na napag-aralan natin noong nakaraang linggo po, sleeping in the eye of the storms, nakita natin kung paano po nabago ang mga alagad. Nabago sila ng pananaw nila sa ating Panginoon, nabago buhay nila at pati po ang pagkakakilala nila sa ating Panginoong Jesucristo. So, diyan natin makikita, nababago po yung isip po natin. So, sometimes, yan ang kagandahan at kainaman. Ulitin ko po na minsan nakakaharap tayo ng mga tinatawag na bagyo sa ating pong mga buhay. Nababago rin yung buhay po natin. May pagkakataon kahit sa literal na bagyo, nababago po buhay po natin. Minsan, yung iba, nakakalungkot man, nawasak yung bahay po nila. Pero dahil po sa pangyayari po na magugulat ka dahil sa dami ng sumusuporta at mga mababait po at mga hinipo ng Panginoon ng kanila pong puso, yung mga barong-barong nilang bahay after po nun, the aftermath of that, or the after effect no, na makikita natin, nabago yung bahay nila, literal yun makikita ninyo, gumanda pa kaysa po din sa dati. So kung hindi pala dumating yung bagyo na yun, hindi po sila mabibigyan ng mas maganda at mas mainam na bahay na meron po sila. So, ano ibig po sabihin? Listen to this. When the storm rips you apart, listen to this, no? It can be a chance, no, to reinvent yourself. Yan ang ganda nito, kapatid kaibigan. When the storms rips you apart, it can be a chance to reinvent yourself. Bakit ko po sinabi? O, tignan po natin. From Anonymous, no? Quotes po na ito na masasabi ko po sa inyo. Ito po ang sabi po niya, a wise old mariner perhaps once said, never grumble of how the winds howl. It is one of the few things in life you cannot change. Praise God. Which is totoo naman. Minsan meron tayong mga bagay na hindi na natin talaga dapat ireklamo pa. O makinig po yung mga reklamador po rito. Madalas maraming ganyan Konting kibot, reklamo rito, reklamo ron. Wala namang nabago po sa pamamagitan ng pagrereklamo. Kaya kung meron man tayong kinakaharap sa ating po mga buhay, bagyo man po yan, kapatid, huwag tayong magreklamo na kasi wala na tayong magagawa Hindi naman natin mababago na po yan Another thing, according to Brian H. McG,
Jill, no? Ito po ang kanyang pagkakasabi. When the storm rips you to pieces, you get to decide how to put yourself back together again. Yan, napakaganda, no? So, ano ibig po sabihin? We really have our own choices pagdating po dyan. You will choose whether you simply ride out the storm or you go through it. Mamili ka, no? Yung lamunin ka nung tinatawag na yan ng bagyo o ikaw ay lumago o lumakas pa pagdating doon sa bagyo na yan na kinaharap mo. So, the choice is ours, no? You either will be a better or worse as the result of that storm. Ano ngayon, kapatid kaibigan, ang siyang mangyayari sa iyo? Resulta ng bagyo na kinaharap mo, ikaw ba'y napabuti o ikaw'y napasama? Ikaw ang makakasagot. And finally, lastly, no, para po sa ating matututunan dito po sa bagyo, dito kay Apostol Pablo na kanilang kinaharap in Acts chapter 27. Never forget that God is always present. Praise God. Dapat purihin natin ang Panginoon. Never forget that God is always present. Praise God. No, totoo yan. Kapatid kaibigan, maaaring hindi mo man nararamdaman ng Panginoon sa bagyo na kinakaharap mo, pero nandiyan dyan, sigurado ang ating Panginoon. Maaaring baliwala, no, para sa iyo, hindi mo siya nararamdaman, wala kang nase-sense na kasama mo ang Lord. Ang nararamdaman mo lang, puro tense ka. Ang nase-sense mo lang ay puro talaga mga negative vibes ang nararamdaman mo, puro panghihina. But gusto ko ipaalam sa iyo, regardless na nanghihina ka, ang Diyos ay naririyan pa rin. Regardless na ikay nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay kasama mo, kapatid kaibigan. Kung maaring iniisip mo, pinabayaan ka ng Diyos dahil nandiyan ka sa bagyo na yan, kapatid kaibigan, nagkakamali ka. Minsan, sa pangako ng Diyos, sinabi niya, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Yan ang pagkakabanggit po ng ating Diyos na buhay. At tapat siya. Pag sinabi niyang hindi ka niya pababayaan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Pag sinabi niyang hindi ka niya iiwan, hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Now listen to this. Facing a violent storms gives us a rare opportunity to pray and be grateful to God. Facing violent storm gives us a rare opportunity to pray and be grateful to God. This is a different story, no? I want you to understand this, no? We all pray, we all praise God, no? We all say thank you, Lord. But you know, the moment you are facing or you are in the midst of the storm, yung ikaw, kapatid, ay manalangin in the midst of the storm, yung ikaw ay magpasalamat in the midst of the storm, listen to this, it is a rare opportunity. Because not every day you will pray just like that. Iba yung prayer na nandiyan ka, kapatid kaibigan, no? Tanggapin mo man yan at hindi. Iba po yung pasasalamat mo nang ikaw ay naririyan. Mas sincere, mas totoo. Kaysa yung wala kang bagyo, kaysa yung you're living in a prosperous life, you're living in an abundant life, no? Naroroon ang blessing sa iyo. Pag nag-thank you ka, ganun lang eh. But it is a rare opportunity the moment you are in the midst of the storm and yet you pray to God and yet you are grateful to God. That would be a different story. That would be a different thing, no? So, just like na nangyari kay Pablo, Acts chapter 27, verse 33 to 37, this is what the Bible mentioned. Acts chapter 27, verse 33 to 37. Just as the day was dawning, Paul urged everyone to eat. You have been so worried that you haven't touched food for 2 weeks, he said. Please eat something now for your own good, for not a hair of your heads will perish. Then he took some bread, gave thanks to God before them all, and broke off a piece and ate it. Then everyone was encouraged and began to eat. All of 277 of us who were on board. Praise God. Isipin po ninyo. Sabi nga ni Pablo, kita nyo, masyado na ika kayong nag-aalala. Hindi kayo kumakain sa loob ng 2 linggo. Yan rin ang isang resulta po ng malabis po na pag-aalala. Lahat po ng mga nasa sadlak sa matindi at malabis na pag-aalala. Ang tawag man dyan, worry man yan, o yung tinatawag na overthinking man na yan, no?
whatever na itinatawag mo, anxiety, no, or pagiging anxious po na yan, tandaan po ninyo, kadalasan kapag ganyan naging, mga nawawalan po talaga ng gana sa pagkain. Kasi po, scientifically, no, kapag ang tao po nag-overthink, pag ang tao po nag-worry po, the doctors, the experts have mentioned na nagsisikret ng injurious acid po yung ating pong mga bituka. And because of that, nawawalan ka lalo ng gana. Kaya yung mga nag-overthink, walang gana kumain yan. Kasi ibig sabihin, nakapag-secret na po ng injurious acid, no? Yung kanila pong stomach na nagiging dahilan para mawalan sila ng gana. Imagine po ninyo, nag-overthink, nag-worry yung mga kasama ni Pablo na 276 na kasama po ron. Ano nangyari? Imagine niyo for 2 weeks, 14 days, hindi sila kumakain. Kaya sabi ni Pablo, please, eat something now for your own good. Kumain kayo para sa ikabubuti nyo. Yun Kaya minsan talaga, kita nyo yung mga nag-aalala. Ang gamot minsan dyan pag nag-overthink. Sa amin, sa Tondo, kung tawagin po namin yan, chicha lang I-chicha mo yan. Ikain mo yan. Kita nyo yung pinayo ni Apostol Pablo. Please eat something now for your own good. No? Bakit? Wala raw, ni isa sa buhok nyo mapapahamak. No? Sabing gano'n. Kaya kumuha siya, nagpasalamat si Pablo, piniraso niya at binigay niya at nung makakain, kita nyo. Sabi ng Bible, ang linaw, direct pakibalik nga natin in verse 36. Tingnan nyo yung sabi ng Acts 27, verse 36. No? Yung nauna. Okay. Ang sabing gano'n, yan, balik natin yun. Direct ba? Yung nauna. Yung Acts 27, verse 36. Ang sabi pong gano'n, then everyone was encouraged and began to eat. O, kita ninyo? Na-encourage sila Resulta po nun Bakit sila ma-encourage? Narinig nila pangako ng salita ng Panginoon. Kaya ngayon, nawala yung pag-aalala. So, dahil nawala yung pag-aalala, nakakain na sila. Yun ang sinasabi po sa atin ng ating Panginoon. So, may pangako ang Panginoon na sasamahan niya po tayo. Whether you be in the good or bad weather of your life, kasama natin ang Panginoon. Wala na pong duda yan, kapatid, kaibigan. Kaya lang madalas yung tinatawag na gusto nating ma-feel, gusto natin kasi kahit nasabihin natin binabagyo tayo, nangangalisag yung mga balahibo natin sa presensya ng Panginoon. Ay hindi po ganun lagi ang buhay, kapatid, kaibigan. Isaiah chapter 43 verse 2. We're about to finish. No? Ito na po sabi po na Isaiah 43 verse 2. When you go through deep waters, I will be with you. Malalim po na tubig, kasama tayo ng ating Panginoon. Sasamahan tayo ng Panginoon. When you go through rivers of difficulty, rivers of difficulty nito, you will not drown. When you walk through the fire of oppression na to, sabi na nyo, you will not be burned up. No? The flames will not consume you. O, kita ninyo, yan ang pangako na sasamahan tayo. Hindi ka iiwanan, kapatid, kaibigan ng ating Panginoon. Kahit antinding bagyo na winawasiwas ka, tanda mo, kahit parang pakiramdam mo, luray-luray ka na, kapatid, kaibigan. Tanda mo, sasamahan at sasamahan ka ng ating Panginoon sapagkat siya'y tapat sa kanyang mga pangako. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. And once again, ito pa po, in the midst of a storm, God's presence and promises gives us hope that we will survive. Wow! Hallelujah! Tignan ninyo, yung promise na yan ng Lord ang siyang magbibigay po sa atin ng pag-asa na tayo po'y makakasurvive. Kapatid, kaibigan, sino man sa inyo ang nasa bagyo sa mga oras, bagyo ng pagsubok man yan, bagyo man yan sa tinatawag po na na pinansyal, bagyo man patungkol sa kalusugan, sa health ninyo, bagyo man tungkol sa anumang relationship o tandaan po ninyo, may pag-asa ka at yung pag-asa na walang iba kundi ang pangako ng Panginoon. Sabi niya, you will survive. Kaya pwede ka nang kumanta, kapatid, kaibigan, ng I will survive. Totoo po yan. Totoo yan. Makakasurvive tayo. Ba't Panginoon ang siyang nangako po sa atin. No? Kagaya po ni Pablo. Ang presensya ng Panginoon ang siyang naging, yung promise na sasamahan sila kahit na dumaan sila sa bagyo, hindi naman talaga nagpabaya ang ating Panginoon. So, when facing storms, alam po natin, ang presence ng Lord, yung pangako niya po, yan po yung pinaka-assurance po natin that we will make it through. And you never know who is watching, no? Your reaction to the storms. Totoo po yan. Kaya, medyo relax lang tayo. Huwag tayong padaskol na tinatawag, no? May mga nakatingin po sa atin. So, in closing, sa inyo pong lahat ng mga nanonood at nakikinig ng mensahe po ngayong araw po na ito,
pagdesisyonan nyo po ang sagot po na ito at nais ko po ibigay ang katanungan po na ito sa inyo pong lahat. At ang tanong ko po ay ito, naiiwan ko po sa inyo. No? Okay. Who is happier man? The one who has braved the storm of life and lived, or the one who has stayed safely on shore and merely existed? Sino raw ang mas mapalad, ang mas masaya na tao? Yung tao raw na naging matapang sa pagharap ng bagyo sa buhay niya at talagang nag-survive siya? Or yung tao po na nanatili lamang, na siya'y safe, nasa pangpang, at nandun lang siya, wala siyang naranasan po na yun. No? So sa ating pong lahat na naririto, yan ay pagpapaalala lang po ng Panginoon. Sino po ang mas magiging masaya? Definitely, siyempre po, yung mas naging matapang at naging matagumpay. Especially those people who emerged victorious, no, from the storms, no, that they have faced. Proverbs 10:25, ito po ang pagkakasabi po ng Bible. Proverbs 10:25, when the storms of life come, the wicked are whirled away, but the godly have a lasting foundation. So sa inyo pong lahat, to all the members of this church, friend churches, followers, and subscribers of this YouTube channel, we would like to thank you for joining us in this series, Surviving the Storms and Shipwrecks in Life, no? And I hope it was a blessing to you, and I hope you will be back with us next week, no? October 22, para po sa ating pong another episode po na ito, ng ating pong series po na ito, at ang ating tatalakayin po, no? This coming Thursday, ito po, ibibigay ko, this Thursday muna, ang tatalakayin po natin, ito, paganda na rin ang paganda, ang natatalakay po natin. Tatalakayin natin po, yung first part of the gospel, it is none other than death, no? Death, no? Death, repentance, the first part of the gospel. And in our next Sunday na pagtalakay po, tatalakay naman natin po, perhaps baka ito na po yung maging final subject po natin, no? Ito pong title ko po na Ready or Not, Storms Will Come. Yan. Ready or not, storms will come. Well, that's the word of the Lord for today here in our Sunday online service. Until next week, God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ, one God, one gospel church, saying, Baruch haba, Bashem Adonai.